Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Lunes sa ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Pagsisimula na naman ng panibagong isang linggo. At mula sa ating unang pagbasa, hango sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Magandang simulan ang isang linggong ito sa pamamagitan ng pagdarasal. Pagdarasal sa mga namumuno at namamahala sa atin. Alam nating lahat kung gaano kaimportante ang panalangin. Lalo na panalangin para sa mga humahawak ng posisyon sa pamahalaan man yan, sa eskwelahan man yan, o maging sa simbahan. Napakalaki ng tukso o ng tentasyon para sa isang may mataas na hinahawakan sa lipunan. Kaya ang panalangin ang kailangan upang ang mga kapatid nating ito ay huwag mapariwara. Ibig sabihin, huwag mapahamak, huwag madala ng kanilang kapangyarihan, ng kanilang karangalan, ng kanilang kataasan. Kailangan natin silang ipagdasal kahit na sila ay nandoroon sa mataas na kalagayan. At kung tutuusin, mas lalo natin silang dapat ipagdasal. Ito yung sinasabi sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Panalangin para sa mga namumuno at namamahala sa atin. Sa Ebanghelyo, isang pinuno ang nakiusap at lumapit kay Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan. Ano ang ipinapakiusap nitong pinuno na ito? Kagalingan ng kanyang alipin. Baliktad ang kwento. Sa unang pagbasa, ipagdarasal ang mga pinuno, ang mga umahawak ng posisyon sapagkat kailangan nilang maipagdasal at maihingi ng biyaya na maging tapat sila sa kanilang pamumuno. Sa Ebanghelyo, isang namumuno ang humingi ng tulong kay Jesus para sa kanyang alipin. Ibang klase itong pinuno na ito. Masasabi na siya ay may malasakit para sa kanyang alipin. Hindi siya nadadala ng kanyang posisyon. Hindi siya natutukso sa kung anumang kapangyarihan mayroon siya. Marunong siyang magmalasakit, magbigay tulong at mahabag sa pangangailangan ng kanyang alipin. At alam niya rin sa kanyang sarili na siya'y makasalanan at hindi karapat-dapat. Ang famous line nitong pinuno na ito, "Ginoo, huwag na po kayong magpakapagod. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan ninyo sa aking tahanan. Ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang kayo at gagaling na ang aking alipin." Ibang klaseng pananampalataya ito, sabi ni Jesus. Maging sa Israel ay hindi ako nakatagpo ng ganito katinding pananampalataya. At itong pananampalatayang ito ng pinunong kapitan ng mga Romano ay dinadasal natin araw-araw bago natin tanggapin ang katawan ni Kristo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo,
Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naggaling yan sa pananampalataya ng Kapitang Romano. Kaya tuwang-tuwa si Jesus sa pananampalatayang ipinamalas nitong kapitan ng mga Romano na ito. Matinding pananampalataya. Kaya nakamit niya yung kagalingan para sa kaniyang alipin. Ganoon kaimportante ang panalangin. Magalang at mapagmahal na pakikipag-usap sa Diyos. At kung sa panalangin matatagpuan tayong karapat-dapat, makakamit natin ang ating hinihingi. Kaya mga kapatid, suriin nating mabuti paano ako manalangin ngayon. Pagkatapos ng lahat ng mga natutunan ko sa iba't ibang mga seminar, mga formation, pag-aaral, meetings, at kung ano-ano pa, pagkatapos na magkaroon ako ng sapat na kaalaman tungkol sa pananampalatayang Katolika, ngayon, papaano na ba ako magdasal? Masasabi ko ba na ang aking panalangin ay punong-puno ng kababaang loob? Masasabi ko ba na ang aking panalangin ay punong-puno ng pag-asa at pagtitiwala sa Diyos? Matuto tayo sa halimbawa ng pinunong ito sa Ebanghelyo, kapitan ng mga Romano. Pero sa kabila ng kanyang kataasan, ang sinabi niya kay Jesus, "Hindi po ako karapat-dapat, pero magsalita lamang kayo at makakamit ko ang aking hinihingi." Amen.